Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga ginigili po namin taga-subaybay at taga-pakinig. So, ngayong gabi po ay muli tayong mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At muli niyo po akong samahan sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At atin po parang ipagpapatuloy ang ating pong pinag-aaralan about po sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pananalangin. Ano po? At pag-aaralan po natin ng makaraang Monday is yung paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng panalangin ay meron po tayong ilang mga puntos itong pinag-aralan. At ito po yung prayer teach us to walk with God. Yan po yung ilan. Tapos yung pong prayer makes our Christian life more effective in our ministry. Prayer make our faith firm. At number 4, prayer make our life influence or make our influence to other, life influence to other. Yun po yung, kumbaga po yung ating buhay ay may impluensya, may dating sa mga tao, mga minamahal. So ngayong gabi ay muli po tayong mag-aral ng paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pananalangin. At yan po yung pong atin pong tutunghayang ngayong gabi sa Psalms 141 verse 2. Yun po yung ating pong kukuhanan ng ating pong pag-aaralan. Buong chapter po yan ng Psalms 141 verse 2. Sabi po ng talata, sa verse 2 ng 141 ng Psalms, malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo. Ang pagtataas ng aking mga kamay ay parang hain sa kinahapunan. Or sa English po maganda, let my prayer visit forth before thee as incense, and the lifting up of my hand as the evening sacrifice. So, yan po yung ating pong pag-aaralan. Sabi nga, malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo. Ibig sabihin, ito po, yung pong kamangyan na sinasabi, ito po yung incense po sa templo na inilalagay po doon. Na para kung, ang sabi po ng psalmist ni Haring David, is malagay nawa yung aking dalangin. At nawa, yun po yung ating prayer. Ano? Na tayo po ay bilang isang mananampalataya ng Diyos ay hindi sana ang ating panalangin ay para bagang itsapuera laang. Kung bagay sa Panginoon ay walang dating. Kundi bagkos yung ating pong panalangin ay may dating sa harapan ng Diyos. So tayo po muna yung manalangin sa ating pong panimula. Sa tayo po muna yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat sa inyong biyaya na ngayon pong araw, ang araw pa ng Diyos ay kami po inyong ginabayan. Salamat po sa kapatawaran, sa buhay na walang hanggan na inyong pinagkaloob sa amin. Patuloy niyo po kami, Panginoong, basbasan at nawa po, Panginoong Diyos, ay kayo po ang patuloy na magpala sa aming buhay. Patawad po sa mga kakulangan, kalabisan, kasalanan na inyo pong nasumpungan. Batid niyo po ang aming pong mga buhay. Wala pong lingid sa inyo, Panginoong Diyos. Kaya po kami nagpapalinis lamang sa dugo ng Panginoong Jesus, sapagkat ito lamang po mga paglilinis ng aming pong mga kasalanan. Muli po, Panginoon, ay kami po namamanhig, Panginoong Diyos, sa inyo, nagmamakaawa. Muli niyo pong ipaunawa, Banal na Espiritu, ang mga katotohanan na mahahayag ng gabi. At nawa po, O Diyos, ay kayo pong patuloy magpala at kayo pong patuloy na sumama sa amin ngayong gabi. Ang inyong kapanlingkod na gagamitin niyo yung gabi ay patuloy niyo pong gamitin sa pagpapahayag ng inyong pong mga salita, Panginoon. At patawad po nga sa mga kulang, kasalanan at kalabisan na pinasumpungan. Ang lahat po nito aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. Tayo po yung muling mag-aaral ng paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng pananalangin. So sabi nga dito ay ano ang panalangin may dating sa Diyos. No? So yan po yung minsan ay tayo po ay nananalangin na para bagang sa Diyos ay walang dating. Pero dapat yung ating panalangin bilang tayo mga anak ng Diyos ay parang dapat ay may dating. Ano? At ating pong titingnan yung ilang katotohanan na sinasabi din sa chapter 141 ng Psalms upang atin pong mabatid na bakit mahalaga at
kinakailangan talaga yung panalangin sa ating buhay. Ano pa nga sabi nga dito? Ano ang panalangin may dating sa Diyos? Kung bagay, nakakapukaw ng atensyon ng Diyos nakakapukaw ng atensyon ng Diyos. Atin pong titingnan ngayong gabi ang mga ilang katotohanan patungkol dito. So, ano yung panalangin may dating sa Diyos at nakakapukaw ng atensyon ng Diyos? So, nakakapukaw ng atensyon ng Diyos. Ibig sabihin, meron palang panalangin na walang dating sa Diyos. So, walang dating sa Diyos. Dahil hindi lahat po ng nananalangin sa Diyos ay, kumbaga, ay dinirinig niya. At bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng Diyos, tama naman tayo didinggin ng Diyos, pero dapat tayo ay sabi nga sa ating pinag-aralan is nung nakarampang may sinsirong puso. Upang tayo po ay maging totoo lamang tayo sa Diyos, upang tayo dinggin niya sa ating mga dalangin sa Kanya, at sinsiro. So ngayong gabi ating pong titingnan yung sabi nga nito, panalangin sa hapon sa pagtatalaga, awit ni David. Panalangin sa hapon sa pagtatalaga, awit ni David. So ngayon, nasabi po rito ng talata, verse 1 muna, atin munang babasahin dito. Ang sabi po din pakinggan, Panginoon, ako'y tumawag sa iyo. Magmadali ka sa akin. Pakinggan mo ang tinig ko pagka ako'y tumatawag sa iyo. Pagdating ng verse 2, malagay ang aking dalangin na parang kabangyan sa harap mo. Ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. So, sabi ni Haring David, sabi dito, let my prayer be set before thee as incense. So, nawa ang ating panalangin ay katulad noong insenso na malagay nawa sa harap ng Diyos yung ating panalangin. At ano yung panalangin na kumbaga nga sabi ko nga may dating at nakakapukaw ng atensyon ng Diyos kapag mananalangin. Sabi po ng talata sa verse 3, sabi po diyan, maglagay ka ng bantay, verse 2 muna. Ang sabi po dito, ang verse 2, malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo, ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahapunan. Maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ko, sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Unang dapat nating panalangin sa Diyos, ang sabi po diyan, ng verse 3, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Una, yung prayer of limitation. Ano pong ibig sabihin ko diyan? Meron po akong pinupunto kasi dito Bilang tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, hindi lahat po pwede sa atin. Lalo na po sa pagdating sa aspeto ng conversation, mga minamahal. Doon po, pag tayo po ay salitaan sa ibang mga tao, mga minamahal, hindi po lahat ay pwede. Hindi po lahat ay dapat natin sabihin. Sabi nga, may lihim. Pero yung katotohanan, na bilang mananampalataya ng Diyos, yung limitation po. Kung ikaw ay napapalabis, meron dapat tayong limitation. Ang sabi po diyan ng talata, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ano ibig sabihin po na yan? Anong ibig pong sabihin ng psalmist diyan? Ang sabi pa, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Bakit? Dahil may posibilidad po, mga minamahal, na tayo po ay bilang itong bibig na ito, at ibig sa ating buhay, mga minamahal, dapat po yung merong limitation. Hindi po lahat ay maaari sa atin bilang Kristiyano. So, isa sa may dating na panalangin sa harapan ng Diyos is yung prayer of limitation. Limitation saan?
in our conversation. Sabi po diyan ng Ephesians chapter 4, verse 29. Ephesians chapter 4, verse 29, ang sabi po dito ng talata, nasaan na po yung aking Ephesians? Yan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. So, sabi nga ng talata sa James, itong bibig na ito na ginagamit natin sa pagpuri sa Diyos, ay ginagamit din naman natin sa kumbagay pang-ano sa tao, kumbagay panglalait sa tao, mga minamahal. Kaya, be careful. So, dapat tayo po ay manalangin, prayer of limitation. Ano? Hindi po lahat po pwede. Dahil bilang mananampalataya ng Diyos, tamang tayo tinubos, tamang tayo ay kumbagay anak na ng Diyos, at ang pinakikinggan lamang ng Diyos ay yung kanyang anak. But alam niyo po mga minamahal, kaya bumabagal yung ating paglagong spiritual because of meron tayong mga sa ating conversation na hindi po natin nabibitawan. Yung pong mga, sabi nga, yung mga pananalitang hindi maayos sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po dito ng psalmist, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ano? So, prayer of limitation. Ano? So, kung ikaw ay napapalabis ng pagsasalita, batay ka. Ako yata ay nakakalampas ng pagsasalita ko. Ano? Kaya nga, sabi, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Tingnan niyo po, talagang, dahil ang nature ng ating buhay, bilang tayong tao, nasa katawang laman pa, ang nature po ng laman is yung kahalayan, mga minamahal, kasalanan, ang nature. Kapag hindi tayo puspos ng banal na espiritu, mga minamahal, dito po lumalabas yung carnal mind. Excuse me po. Ano? Yung pong carnal mind, yung pong kaya nga sabi ng talata, sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang bibig. So kung ang ating kalooban ay hindi po ayos, at yung ating pong bibig ay hindi ayos. So paano yan? Dapat tayo po yung manalangin ng prayer of limitation. Hindi po lahat ay pwede. Kaya sabi po, in our conversation, in our daily living, ano? Dini pa po sa Colossians, before yung daily living, sabi po ng Colossians chapter 3, verse 8. Ang sabi po dito, yan, tama. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. So, nakakahiya na tayo po ay nananalangin sa Diyos, and yet yung atin pong bibig ay wala pong pigil. Ano? Wala pong humpay sa pagsasalita na lampas na. Kaya nga, tayo bilang isang mga mananampalataya ng Diyos, mga minamahal, prayer of limitation, hindi po lahat ay pwede. Kaya mga minamahal, tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, bilang Kristiyano, kaya nga sabi ng talata, we are new creature, mga minamahal. Tayo ay bagong nilalang. Tayo po ay bagong nilalang at hindi po lahat sa atin ay pwede. Kaya nga sabi diyan, prayer of limitation. Ang sabi po ng verse 3, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ano pa sabi? Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. So, kaya mga minamahal, kung tayo hihingi ng panalangin, isa yung kalooban ng Diyos. Ano? Huwag puro pabor natin ang ating puhingiin pag tayo po mananalangin. Hindi po yung nagpapakita ng pagpapasakop sa Diyos. Una, pabor mo lagi yung hinihingi. Hindi pabor ng Diyos. Dapat lagi ang sabi nga, not my will but thy will be done.
Ano nga po? Kaya, prayer of limitation. No? Kayo po ay, kung tayo po bilang mananampalataya, isa sa paglagong spiritual is yung mga bagay. Yung ako hindi pa mananampalataya, wala akong tigil ang aking bibig. Saan? Sa pagsasalita ng tingin ko'y tama sa akin, bilang ako hindi pa mananampalataya. So yung sa tingin ko'y tama, yung pagmumura, at yung pagsasalita ng hindi maganda. So, pero bilang tayo yung mga mananampalataya ng Diyos at alam na natin yung katotohanan, alam natin yung tama at mali na itinuturo ng Biblia sa atin, na ito'y tama, ito'y mali, dapat yung kung ano yung tinuturo ng Biblia, yun po yung ating sinusunod. At kung ano yung hindi tinuturo ng Biblia, yun po yung ating layuan. Kaya nga sabi ng talata ng verse 8 ng chapter 3 ng Colossians, doon sa bandang pahuli, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Prayer of limitation, mga minamahal. Yan po yung kailangan nating hingin sa Diyos, mga minamahal. Kung tayo po ay, kung gusto nyo pong dinggin kayo ng Diyos, bilang kayo po'y nananalangin, at kung gusto nyo pong dinggin kayo ng Diyos, dinggin ang ating hiling, dinggin ang ating dalangin, ang sabi nga ng talata, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Bilang anak tayo ng Diyos, bilang tayo ay tinubos na sa kasalanan, bilang tayo ay mga minamahal, bilang tayo ay inalis na. Inalis na po tayo sa ating mga buhay na nasa kasalanan, ay dapat po tayo mabuhay na nasa ayon sa kalooban ng Diyos, na naaayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya, prayer of limitation. Hindi po lahat sa ating mga mananampalataya ng Diyos ay po pwede. Hindi po lahat ay atin pong, kumbaga ay kukuhanin. At alam naman po natin yung tama at mali. Alam naman po natin yun. Yun po yung panalangin dito ni David. Si David po nagsulat ng Psalms 141 at nasabi po niya, maglagay ka ng bantay o Panginoon sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Yun po yung panalangin ni David. So, prayer of limitation. Yung limitation, maglagay ka ng bantay dahil nakakasobra at hindi sa lahat ng oras ay ayos ang aking buhay ng minamahal. So, ayan po, prayer of limitation in our conversation, in our daily living. Yan nga po, sinasabi ko. In our daily living. Ang sabi po ng talata sa 1 Peter chapter 1, yan nga po nga sinabi, 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. Sana po yun. Kailan po ha? Alam po titignan. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat nasusulat kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Okay po. Sabi po dito, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Bilang mga mananampalataya ng Diyos, ang utos po ng Diyos sa atin, bilang mananampalataya, be ye holy, ang sabi po diyan, so be ye holy in all manner of conversation. Sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Kaya mga minamahal, sabi pa dito, because it is written, be ye holy, for I am holy. Kaya mga minamahal, yan po yung prayer of limitation. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, Romans chapter 12 verse 1, yan, tama. Kaya nga mga kapatid,
ipinamaman ito sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal. So, hindi po pwede sa harapan ng Diyos tayo mabuhay na nabubuhay sa kasalanan. At hindi po tutugunin ng Diyos yan. Kaya mabigat po ang kamay ng Diyos sa atin because of nabubuhay tayo dahil sa kasalanan. Tamang tayo anak ng Diyos, pero pag tayo pinabubuhay sa kasalanan, ang Diyos, mabigat po ang kamay ng Diyos sa atin. Para po Israelites, ang sabi ng Diyos, ako'y sumasa inyo. Ano? Kung gagawin ninyo ang aking mga palatuntunan, ang aking utos. Bilang tayo mga mananampalataya ng Diyos, tamang ang Diyos ay nasa sa atin, pero kung tayo pinabubuhay sa pagkakasala, ang Diyos po'y namamalo din at mabigat po ang kamay ng Diyos sa atin. Ano po? Yan po yung sinasabi. Sabi nga ng talata, kaya nga mga kapatid, ipinamaman ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-ayon sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So yung katampatang pagsamba natin is yung be ye holy. No? Banal. Tayo po'y magpakabanal in all manner of conversation, sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. So hindi ho, tama naman kung hindi may iwasan pagkakamali, pero wag na wag tayo masanay diyan. Ano? At masarap pong mabuhay sa kalooban ng Diyos. At alam niyo po, malaki ang porsyento po na tayo po'y lalago sa ating buhay pananampalataya kapag tayo po ay bagang bumabagsak ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung ikaw ay bagsak na pero hindi ka pa sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano? Kaya mga minamahal, tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At hindi po lahat ay pwede. Tayo po manalangin. Meron tayong banal na espiritu. Tayo po nakaka-discern ng tama at mali. Meron tayong banal na espiritu. Kaya ipanalangin natin sa Diyos yung prayer of limitation. Saan? In our conversation, in our daily living. No? Upang tayo po'y kalugdan ng Diyos. No? Kaya po, sabi po nga ng 2 Timothy, alam mo naalala? Nasaan na kayo? 2 Timothy chapter 4. Yan. Verse 3 hanggang 4, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabubuting kawal ni Kristo. Ibig sabihin, dito po sa mundo, hindi po lahat tayo ay pwede. Hindi po lahat sa atin ay pwede. Meron tayong pagtitiisan. Ano? Kaya hindi lahat sa atin po bilang mananampalataya ng Diyos ay pwede. Nakakita ka lang ng sabi mo, ba't yun? Hindi po, huwag mo po yung gagayanin. Kung mali po kanyang ginagawa, huwag po natin gagayanin. Ang gayanin po natin yung tama. No? Makipagtiis ka rin naman sa akin ng kahirapan na gaya ng mabubuting kawal ni Kristo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niya ang nagtalaga sa pagkakawal. So bilang tayo mga anak ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa atin ay be ye holy or I am holy. So, magpakabanal tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Ano po? So, kung gusto niyo pong lumago spiritually, kung gusto niyo pong lumago sa buhay pananampalataya, dahil ang ating pag-uusap po dito ay paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng pananalangin. At isa sa dapat nating ipanalangin is yung prayer of limitation. At may nilalaman po yan. Limitation in our conversation and in our daily lives. No? Kung gusto niyo pong lumago, bilang sa buhay pananampalataya, tayo po'y manalangin sa Diyos. No? Prayer of limitation. Pangalawa, na sinasabi po ng talata, ang sabi po dito, verse 3 and 4, maglagay ka ng bantay o Panginoon sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan na kasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan.
at huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain. Ano pa yung makikita nating katotohanan diyan? No? Ito po yung isa pang may dating din sa Diyos na panalangin is yung prayer of leading by God. Pag sinabi pong leading means providing direction or guidance. Sabi po ng talata verse 4, huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay. Ibig sabihin, tingnan niyo po, inyo pong basahin. Sabi mo sa English, incline not mine heart to any evil things, to practice wicked works with men that work iniquity, and let me not eat of their deities. Sabi po ng talata dyan, huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masasamang bagay. Prayer of leading by God. Sabi niya, huwag mong ikiling. Ano po? Huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masasamang bagay. Ano? So, kaya pala, ang dalangin ni David sa Panginoon ay huwag mong ikiling dahil natural sa atin bilang isang tao, bilang isang makasalanan, ay naka-incline tayo sa masama. Ano po? Naka-incline tayo sa masama. Tayo ay nakahilig sa masama. Kaya sabi ni Haring David, ng psalmist, huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay. Ano? Sabi po niya sa Panginoon, huwag mong ikiling ang aking puso. Dahil, ang Diyos pa rin ang nakilos Huwag niyo pong titingnan yung kanyang panalangin. Huwag mong ikiling, incline not mine heart to any evil things, to practice wicked work, and men that work iniquity, and let me not eat of their deities. Pagdating po ng verse nasaan na yun? Verse 8. Sapagkat ang mga mata ko'y nangasa iyo, O Diyos na Panginoon. Sa iyo nangangalung ako, huwag mong iwan ang aking kaluluwa sa walang magkandili. Sa walang magkandili. So, prayer of leading by God. So, ang ating ipanalangin sa Diyos bilang tayo po ay anak ng Diyos at isa po sa makapagpapalago sa atin bilang isang mananampalataya ng Diyos is yung leading ng Diyos. Yung leading, yung pagtuturo ng Diyos ng kanyang kalooban. So, paano po natin makukuha po yun, mga minamahal? By prayer. No? Prayer, at isa sa dapat natin ipanalangin is prayer of leading by God. No? Yung panalangin ng paggabay o pagturo ng Diyos ng tamang kalooban na dapat nating tahakin. No? Kaya nga sabi niya ng talata, huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masasamang bagay. Pagdating po ng verse 8, sapagkat ang mga mata ko'y nangasa iyo, O Diyos na Panginoon, sa iyo nangangalung ako, huwag mong iwan ang aking kaluluwa sa walang pagkandili. Ano? Sabi po dyan, but mine eyes are unto thee, O God, the Lord, and thee is my trust. Leave not my soul destitute. No? So, kung gusto nyo pong ang inyo pong buhay ay lagi pong kinakandili ng Diyos, ano? Kung gusto nyo pong ang inyo pong buhay pananampalataya ay laging nasa kalooban ng Diyos, lagi pong inaalalayan ng Diyos, at laging ang Diyos pong gumagabay, tayo po'y manalangin ng prayer of leading by God. Nawa ang ating pong panalangin ay tayo po ay laging gabayan ng Diyos.
Dahil kung sa atin lamang pong performance tayo aasa, kung sa atin lamang po tayong sarili aasa sa ating galing, naku po, hindi po tayo tatagal sa ating pong buhay pananampalataya. Kung sa ating diskarte lamang po tayo aasa, kung sa ating diskarte lamang po tayo, kumbaga ay magpapakatibay, hindi po tayo tatagal sa ating buhay pananampalataya. Bakit? Dahil gagaling paggaho tayo kay Satanas. Si Satanas po alam po niya ang ating pong kahinaan. At pagka tayo sa ating sarili lamang nakaasa bilang mga mananampalataya ng Diyos, na yung nasabi, hindi, kung aking kalooban na aking susundin, delikado po yan. Dahil yung ating pong kalooban, ito po yung madaya. Dahil ito po ay makasalanan. At lalo na po yung ay susulsulang pa ni Satanas bilang tayo makasalanan. So, yung laman ang na-arose, mga minamahal. At yun po yung nasusunod. Kung hindi po tayo, gagabayan at ituturo ng Diyos yung direction na dapat natin tahakin. Sabi nga ng 143 verse 10, sabi po dyan, turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban. Ibig sabihin, talagang siya po ay, teach me to do thy will. For thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of uprightness. Yan po, sabi po, turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. So yun po ang atin pong isa po sa ipanalangin, yung prayer of leading by God. Dahil pag hindi po ang Diyos ang naglilid sa atin, si Satanas po ang naglilid sa atin. Ano? Pag hindi po, sabi nga, tinan niyo po, alam mo, pagka ang sasakyan ay hindi marunong mag-drive, ang nagdadrive. Alam mo, pagka ang nag-ooperate ng mixer, ng sound system ay hindi marunong. Iba ang timpla. Pero pagka alam mo din pag marunong, so maayos ang timpla ng mixer ng sound system. So ganun din. Alam mo din ang sasakyan pagka magaling ang driver, alam mo, dahil magaling ayos ang takbo ng sasakyan, hindi nangaararo ng bahay. So, ganoon din po, bilang kung gusto po talaga natin lumago spiritually at maging maayos ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, prayer of leading by God. Tayo po yung manalangin na tayo i-lead ng Diyos sa Kanya pong kalooban. Ano nga? Sabi, providing direction or guidance. Nasabi po ng Deuteronomy chapter 5, verse Deuteronomy chapter 5. Verse 29. Ito ang sabi O mamalagi nawa sa kanila ang kalooban ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila. Ang sabi, upang ikabuti nila. Ano pa sabi? At pati ng kanilang mga anak magpakailanman. So, nandoon pala sa ikabubuti natin kung ating gagawin yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Ang sabi dito, that there were such a heart in them that they would fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Sabi po diyan, that it might be well. Upang ikabuti nila. So, paano tayo magiging maayos na Kristiyano? Bilang sa ating buhay pananampalataya. Sabi, manalangin tayo ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo na tayo po'y ilit ng Diyos doon po sa Kanya pong mga salita, sa Kanya pong kalooban. At sabi nga, yung commandments ng Diyos,
kung ating pong babasahin at i-apply ang salita ng Diyos na ating pong nababasa sa ating buhay, tayo po ay, sabi nga, upang ikabuti nila. Upang ikabuti nila. Lahat po, wala po akong nakita sa Biblia. Ako nagbabasa ng Biblia. Wala po akong nakita sa Biblia na nung sumunod sa salita ng Diyos, sinunod ang salita ng Diyos na pahamak. Dahil ang Diyos na nagagabay ay tinuturo ng Diyos doon sa mga sumusunod sa Kanya yung tamang landas. Tingnan niyo po ang Israelites. Nung sila po ay lumalayo sa salita ng Diyos, ano nangyari? Nakukubkob sila ng bawat nasyon na kanila pong napupuntahan, ng bawat nasyon. Nakukubkob po sila. So pag naman sila bumabalik sa Diyos, tinutulungan sila ng Diyos. So ganoon din po tayo. Bilang tayo mananampalataya, tayo manalangin ng leading ng Diyos sa ating buhay. Hindi po pwede na tayo po yung naglilid ng ating buhay. Masisira po tayo. Kaya kung gusto niyo po na maging maayos na Kristiyano, maging, kumbaga po ay mapagpatuloy na Kristiyano, lumago spiritually in our Christian living, manalangin ng, sabi nga, leading ng Diyos. Providing direction, guidance. Yun po yun. At kung gusto nyo pong ay wag lumago sa inyong buhay pananampalataya, ay layuan ninyo ang Diyos at yung Kanyang salita. Tingnan nyo po ang mangyayari sa inyo. Tayo po'y lilimutin sa kangkungan. Yun ang subok na. Nung si Satanas po'y lumaban sa Diyos, hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos, ano po? Ibinagsak po ng Diyos. Lahat po ng mga taong lumaban sa Diyos, ibinagsak po ng Diyos at napahamak. Napasama. Napasama. Lahat po ng taong lumayo sa kalooban ng Diyos, lumayo sa Diyos, ay napapahamak. Pero yung mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos ng minamahal, huwag po tayong matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung meron po tayong katatakutan, is yung hindi gawin yung kalooban ng Diyos. Yun po yung ating katakutan. Dahil sino ba magpaparusa sa atin? Ang Diyos po. Hindi po si Satanas. Dahil ang Diyos po yung soberanong Diyos. Siya po ang Diyos na totoo. At kung gustuhin ka niyang, alam niyo po, ang Diyos yung nakakamangha Kaya tayo po yung manalangin ng leading ng Diyos sa ating buhay. At doon po tayo mapapabuti. Pero kung ikaw maglilid sa sarili mo at hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, mag-ingat ka. Delikado ka. Prayer of limitation, prayer of leading by God. Pantatlo, prayer of leaning to God. Pag sinabi pong leaning, inclination, hilig, pagkahilig. Hindi lamang gusto nating ilid tayo ng Diyos sa kanyang kalooban. Meron pang isang katotohanan na dapat nating ipanalangin at dapat tayo manalangin ng yung inclination. Hilig, pagkahilig. Ang sabi po ng verse 8, sapagkat ang mga mata ko'y nangasa iyo, O Diyos na Panginoon, sa iyo nangangalung ako, huwag mong iwan ang aking kaluluwa sa walang magkandili. Anong ibig pong sabihin diyan? Bilang mga mananampalataya ng Diyos, dapat natural na sa atin na tayo po may hilig sa Diyos. Dahil ang walang hilig, para kung ganito, ang walang hilig sa pagkain ng masarap na pagkain tulad ng humba, ay yung ayaw ng humba. Dahil hindi mo nga hilig yun. Ang gusto lamang doon sa humba ay yung may hilig sa humba. Ganito din po. Bilang mananampalataya ng Diyos, at yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, sabi ng talata, hindi ko lang naalala sa Corinthians, tinan niyo po, ako lang babasahin. Nasa na yung Corinthians? 1 Corinthians ata yung hindi nagkakamali. 1 Corinthians
Tingnan niyo po. Verse 10, pababa. Ngunit ang mga ito ay pinahahayag sa atin ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. So, sino daw ang nakakasiyasat ng mga malalalim ng bagay ng Diyos? The Holy Spirit. So, bilang tayo po'y na-regenerate, nakakilala sa Panginoon at mayroon tayo pong banal na Spirit sa ating buhay, dapat yung hilig natin sa Diyos ay naando doon. Dapat hinahanap-hanap natin ang Diyos. Dahil kung ikaw ay nagsasabing ligtas, kung ikaw ay nagsasabing mananampalataya ng Diyos, at wala kang hilig sa Diyos, hindi dapat hilig, dapat desire mo talaga ang Diyos. Dahil ikaw ay may banal na Espiritu. Kaya nga sabi ko ng talata, sapagkat sino ang nakakaunawa, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao. Tama po ba? Nakikilala natin na isa't isa dahil tayo merong co-soul, co-spirit. But nung ako hindi pa mananampalataya, wala akong naiintindihan sa Diyos. Pero nung ako nakakilala na sa Diyos, nauunawaan ko ang malalalim na bagay ng Diyos because of the Holy Spirit. Ang sabi po ng talata, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos. No? Kung tayo may banal na Espiritu na tumataan sa ating buhay, ay imposible namang hindi ka magkahilig sa Diyos. Yung inclination mo sa Diyos, imposible ho yan. Dahil kung ikaw'y nagsasabing ligtas at wala kang inclination sa Diyos, hindi mo gusto ang Diyos, wala kang hilig sa Diyos, siya sa atin mong iyong kaligtasan. Yung pagsimba mo yung once in a blue moon lamang, at lalo na naman nung nagka-COVID, tuwang-tuwa ka pa dahil hindi ka may pipilit magpasimba dahil merong COVID, ay tuwang-tuwa ka pa na walang simba, ay siya. Teka muna, ay hindi ho yan sa usapang Kristiyano. Yan ay usapang unbeliever. Dahil yung unbeliever ho, ay hindi mo mapupwersa yun. Kung ayaw nila, ay magsawa sila. Pero kung ikaw ay Kristiyano, at mananampalataya ng Diyos at ligtas, ay dapat hindi ka na binabaltak na parang kambing. No? Ako ay bumili ho ng kambing, at yung talaga namang baltakan mo kami, laban. Ay dahil doon sa aking kuhanan, ay sasakay ko na sa tricycle, ay parang ayaw pong umalis doon. Ay dapat tayo po ay pagka Diyos ang usapan at sa gawain sa Diyos, ay meron tayong naka-incline na tayo doon, nakahilig. Kumbaga ang pusti nakahilig, halimbawa ay pakanluran, nakahilig sa pakanluran, doon ang patak doon sa pakanluran. So bilang tayong anak na ng Diyos, sabi nga ng talata, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang, ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Kaya mga minamahal, yun po yung sabi ng talata. Yun po yung sinabi ng talata. Kaya mga minamahal, tayo po manalangin sa Diyos. Manalangin po tayo sa Diyos. Na tayo po ay biyayaan niya. Ito po ay isang aspeto upang tayo po lumago spiritually. Yun pong tayo po ay manalangin. Una, prayer of limitation in our conversation, in our daily living. Pandalawa, prayer of leading by God. Yung po ay nananalangin na yan. At pag kayo po nananalangin ng ganyan, iyan ay tutugurin ng Diyos. Ganun ang gusto niya eh. Bilang tayo man ang mananampalataya ng Diyos at anak niya, gusto natin na Panginoon, kontrolin mo ang buhay. Panginoon, ituro mo yung tamang daan na dapat kong lakaran. Hindi yung dating daan, yung tamang daan na. Yung tamang daan na dapat kong lakaran. Ako ay inyong i-lead sa inyong pong kalooban. Pag hindi ka naman tinugon ng Diyos niya, nananalangin ka na ng ganyan.
At imposible na hindi ka lalabas sa iyong buhay pananampalataya, mga minamahal. So yan po ang sabi. At ano pa? Prayer of leaning to God. Ano yung inclination mo? Saan ka naka-incline? Sa masama o sa mabuti? Dahil wala naman ho yan. Wala hong neutral. Ano? Delikado. Baka magkaroon ng purgatorio. Pero wala hong purgatorio. Ano? Leaning to God. Ano? Pag ikaw ay ako ay anak ng Diyos, manalangin ka. No? Patuloy na yung init ng iyong paglilingkod ay iyo. At manalangin ka ng inclination patuloy sa Diyos. Naka-incline ka na dapat at yung paglagong spiritual ay mararanasan mo dyan. Ano? So, yun po yung sinasabi ng talata. Ang sabi po ng Psalms 40, verse, saan yung Psalms? 40, verse 8. Ang sabi po dito ng talata, aking kinalulugor ang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. O, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Tingnan niyo po ang panalangin. Ang iba iba pag ikaw ay anak ng Diyos, ang laging gusto mo is yung kalooban ng Diyos. I delight to do thy will, O God. I delight. Aking kinalulugurang sundin. Kaya pagka hindi ka nananalangin po ng ganyan, pagka ikaw ay hindi na masaya sa ganyan, manalangin ka na po sa Diyos ng kagalakan ng pagsunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Tayo po yung manalangin sa Diyos ng kalooban niya, yung leaning to God. Ayan po yan Pagka tayo nabubuhay sa kasalanan, yan po ay para po hindi natin makita ng maganda ang bituin pagkagabi dahil may ulap na nakaharap. So, bilang tayo mga mananampalataya, minsan hindi talaga natin makita ang Diyos dahil ng kasalanan na ating ginagawa. Parang ang layo-layo na natin sa Diyos. Samantalang napakalapit lamang naman niya sa atin. Sabi nga ng Isaiah, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. So, ang kasalanan talaga ang naghihiwalay sa atin at sa Diyos. Kaya kung ano yung masama, yun ang ating iwanan upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkuran sa Diyos. Huwag nating iiwanan ang Diyos. Dahil ang Diyos, sabi nga, upang ikabuti ninyo. Kaso maraming mga mananampalataya ng Diyos, iniwan na ang Diyos Lalo na po ngayong pandemya, iniwan na talaga ang Diyos. Dahil nagkaroon ng lisensya. Ewan ko kung mananampalataya nga. Dapat tayo humingi ng awa sa Diyos. Na, una, masunod natin yung kanyang kalooban. Tayo mag-incline sa Diyos. Mag-incline po tayo sa Diyos. Huwag po tayo kung saan naka-incline. Pag tayo sa ibang humilig, ay mapapasama lamang tayo. Yan po yung totoo. Yan po yung totoo. Yan po. Ang sabi po, inclination, hilig, pagkahilig. Inclination. Yan po yung sinasabi ng talata. At sabi po diyan, sa verse 8 nga, but mine eyes are unto thee, O God, the Lord. In this is my trust, leave not my soul destitute. Dapat ngayon ng ating panalangin, but mine eyes are unto thee, O God. Hindi but mine eyes are unto gadget, but mine eyes unto treasure in this earth. Nakausala po yan. Dapat ang ating panalangin is, but mine eyes unto thee, O God. Dahil pag ang panalangin natin ay, but mine eyes unto thee, O treasure unto this earth, ay delikado na po yan. Iba na po ang ating Diyos. At iba na po ang ating kinahihiligan. So tayo po yung manalangin ng leaning. Hindi lamang limitation, hindi lamang po leading, kundi meron din leaning to God. At dapat lamang, dahil meron tayong banal na espiritu, yung po yung nagko-connect sa atin at sa Diyos. Pero kung wala naman kayo na yan, ayaw nyo nang kayo maglilinig sa Diyos.
Wag niyong aasahan na kayo naka-incline sa Diyos. Ano? Yan po. At number 4, sabi po dyan, hindi lamang po lining, yung prayer of lawlessness of heart. Ano? Lawlessness of heart. Ang sabi po diyan, verse 5, sugatan ako ng matuwid, magiging kagandahan pa ng loob, at sawayin niya ako, magiging parang langis sa ulo. Huwag tanggihan ng aking ulo, sapagkat sa kanilang kasamaan ay mamamalagi ang dalangin ko. Sabi niya ng talata, let the righteous smite me, it shall be a kindness. Tingnan niyo po yan. Ano ibig sabihin na yan? Nakikita po ni David, ito pong righteous dito, na tinutukoy, ang sabi po dyan, sugatan ako ng matuwid. Sino bang righteous dito? Wala akong righteous. Sino po yung tinutukoy? Ang Diyos. Ang sabi po niya, magiging kagandahan pa ng loob. Dahil yung pagpalo ng Diyos sa atin, malamang-lamang ito yung pagpalo ng Diyos, kapag tayo po pinapalo, yun po ay magiging, kumbaga po ay turo sa atin at aral, upang tayo po ay maging ayos. So, hindi lamang prayer of lawlessness, makikita niyo po dito yung kababaan ng psalmist eh. Ano? Hindi po yung rebelde. Masama po yung rebelde sa Diyos. Prayer of lawlessness. Isa sa mahirap pasunurin ay yung mapagmataas. Kahit po sa aspeto. Kahit po sa aspeto, ang isa sa mahirap pasunurin ay yung mapagmataas. Kaya po, mahirap dinggin ng Diyos ang panalangin ng mapagmataas. Kung gusto niyo pong tugunin kayo ng Diyos sa panalangin, dapat tayo po yung magpakababa muna sa kanyang harapan. Ano? Para yung Pariseo at maniningil ang buwis. Ano? So, ang tinugon ng panalangin ng Diyos at yung kitang-kita ng Diyos at yung may dating na panalangin sa Diyos is yung sa publikano, sa maniningil ng buwis. Bagaman siya taong simbahan, yung Pariseo, kaso ang kanyang panalangin ay hindi po mababa. Ano? Kaya nga sabi ng Isaiah 57:15, ang sabi po dito, nasa rin Isaiah, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, tapos pala. Tingnan niyo po. Tama lang mga Diyos. Naalala ko lang mo rin. Ang sabi po rito, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayo ng tumatahan sa walang hanggan ng pangalan ay banal, ako'y tumatahan sa mataas at banal dako, nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakabang loob. So, ang talagang pinakikinggan ng Diyos at ang talagang may dating sa Diyos, mga minamahal, is yung lawlessness of heart. Ang panalangin tinutugon ng Diyos, mga minamahal, yung may kababaang puso. So kung gusto po nating lumago spiritually, kung gusto po nating lumago sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal, so kinakailangan ng lawlessness of heart, mga minamahal. Prayer of lawlessness of heart. Ang sabi po diyan, for the saith the highest of and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, which him also that is of a contrite and humble spirit. So, ang kasama ng Diyos na at doon sa walang hanggan, sabi nga ng talata, siya'y tumatahan sa mataas at banal na dako, nakasama rin naman niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. So, ang isa pa sa tinutugon na panalangin ng Diyos is yung kita ng Diyos sa iyong puso, yung kababaan ng puso. Pag tayo po lalapit sa Diyos, huwag po tayong kung sino. Alam ng Diyos yan. Kaya kung gusto mo lumagong spiritually, sabi,
lawlessness of heart. Yan po yung katotohanan na dapat po nating malaman. At in the last po mga minamahal, ang sabi po dito, isa pa sa katotohanan, Panginoon, verse 141 ng Psalms verse 1, Panginoon, ako'y tumawag sa iyo, magmadali ka sa akin, pakinggan mo ang tinig ko pagka ako'y tumatawag sa iyo. Ito po yung longing, yung paghahanap sa Diyos. Kailan tayo huling humanap sa Diyos? Kailan po natin huling hinanap ang Diyos sa atin? Sabi ng talata ay, Panginoon, ako'y tumawag sa iyo, magmadali ka sa akin, pakinggan mo ang tinig ko pagka ako'y tumatawag sa iyo. Sabi pa po ng verse 8, yan nga po nga binasa, sapagkat ang mga mata ko'y nangasa iyo, O Panginoon, O Diyos na Panginoon, sa iyo nanganganlong ako. Huwag mong iwan ang aking kaluluwa sa walang magandang. So, number 5 na prayer, yung prayer of longing to God. Masarap po na lagi po nating inaasam-asam ang Diyos. Hinahanap-hanap ang Diyos. Kaya kung gusto niyo po kayo po ay lumago spiritually sa iyong buhay pananampalataya, manalangin po tayo sa Diyos. Prayer of limitation, prayer of leading by God, prayer of leaning to God, prayer of lawlessness of heart, prayer of longing to God. Kaya po mga minamahal, yan po yung atin na pag-aralan at nawain niyo pong nalaman yung mga katotohanan na malamang na posibleng makatulong sa ating buhay pananampalataya. At yun po yung mga panalangin na pwede po nating gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng pananalangin. Kung gusto niyo pong lumago spiritually, ay i-apply po natin yung mga napapag-aralan natin sa ating buhay. So yan po, ang mga katotohanan natin po na pag-aralan. Tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, muli, ikaw po nagpapasalamat sa inyong biyaya. Nawa po Panginoon, ay kayo po ang patuloy na gumabay at magpaunawa po ng Diyos. At hipuin niyo po ang bawat nakapakinig. Especially po yung mga hindi pa po nakakilala naliligtas. Panginoon Diyos ay akin pong dalangin. Nawain niyo pong hipuin at biyayaan niyo rin po ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan po yung makatiyak po sila. At pagpalaan niyo po nawa kami. Salamat po sa mga katotohanan na amin po na pag-aralan. Salamat po sa inyo pong salita na amin pong patuloy na papag-aralan. Nawa po ng Diyos ay po patuloy ng pala at patuloy na kumilos at magpaunawa po ng Espiritu sa nakapakinig. Salamat po Diyos sa lahat po nito yan. Amin pong samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, salamat po at bukas po ulit. Meron po ulit tayong online Bible study. So, God bless po sa inyong lahat at magandang gabi po.